pwede ka sa gilid kayo. Para kita tayo. May foam pa na yan. May foam. Dito na lang eh. Sige. Wala. Try mo nga kaya. Hello? Asit ka nila. Meron ba kayo gano'n? Ganyan. Kasi pwede natin yung ginamit yun. Pwede mo natin dalawa na. Ilagay yung ano na yun. Malagayan mo yun. Pwede naman. Sige, sige. Asan yung lighter niya? Lagay natin natin dyan yung picture ni tatay. Yeah, very good. May crucifix. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay sama-samang nakitipon. Isang taon na po ang nakaraan sa pagyaon ng ating minamahal na kapatid na si Tatay Felipe. Katukayo po ng ating tatay. Kaya hindi ko makalimutan po yan. Isa sa 12 apostol. Kaya pinagpala yung pangalan na yan. Pinili ng Diyos. Amen? Kaya yung mga katukayo ng apostol Felipe, mga apostol, alam natin na lahat na yun. Di-charge dito, di ba? Yung sa amin, di-charge. Battery. Yung sa amin naman, di-charge. Tayo lahat ay natipon upang patuloy natin ipanalangin. Nawa, sa isang taon, ang sabi ni Babandoksa, ito yung sinasabi ng matatanda na yung paghilom ng sugat. Ano yung sugat? Sugat ng pagdadala ng atin. Sugat ng kalungkutan. At sana lahat ng iyon ay mapunan ng pagpapala ng Diyos. Awitin natin ang pabungan na awit. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo nawa ay sumaati nawang lahat. Amen. Mga kapatid, upang maging marapat tayo na tumulong ngayon sa ating Panginoon,
para sa sama-sama nating pananalangin. Sa ating sama-samang pananalangin, may pangako ang ating Panginoon. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Kapag meron daw isa, dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa kalagitnaan natin. Amen? Na ngayon ay nakikinig sa ating mga panalangin. Upang maging marapat tayo na dumulog niya sa ating Panginoon para sa ating panalangin para kay Tatay Felipe. Sumandaling aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan at pagkukulang. Panginoong Jesucristo, sa pag-aahin mo sa iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang pagmamalasakit at pagtingap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong pagkahimlay sa kamatayan ay nakaisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa ng Panginoong Jesucristo ang ating minamahal na kapatid na Yumaon na si Felipe. Patawarin ang kanyang mga kasalanan at patnubayan siya patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kay Felipe na aming pinag-uupulan ng taunang paggunita sa kanyang pagpanaw, ang luklukan ng kaginhawahan, kaligayahan at kapayapaan at karinglingan ng kaliwanagan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Unang pagbasa. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sinumang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Saan mo tugunan ang ating Diyos? Panginoong aking mahal, Kita'y pinananabikan. Ulitin po natin. Panginoon, aking mahal, kita'y pinananabikan. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Tugon, Panginoon, aking mahal, kita'y pinananabikan. Bayaan mong sa santuaryo sa lugar na dakong banal, Ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo ay mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupuri, Ikaw ang pag-uupuhan. Panginoong aking mahal, kita'y pinananabikan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Ang aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Doon. Panginoong aking mahal, kita'y pinananabikan. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lamang naghahawak, pagkat ako kung hawak mo kaligtas ay nagigiyang tugon. Alleluia, Alleluia. Niloob ng Amang Banal ng anak niyang mahal ay bumuhay sa hinilang. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, lalapit sa akin ang lahat na ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang kalooban ko, kung hindi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala. Kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kung hindi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat na makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po. Good morning po. Isang taon na po ang nakaraan. Alam ko po na sobrang miss na sila nanay. Nakamiss. O mga ilang araw na mawawala kayo. Pero talaga panghabang panahon na. Kasi, tinawag na ng Son ng Diyos. Yun ang pinaka-bottom line. Tinawag mo siya ng Diyos upang mamahinga sa piling ng Diyos. Sabi ko nga, ito pa yung unang-unang tawag dito sa paggabi 15, di ba? Umpisa na po yun, hanggang 25. Pero ganun po talaga ang buhay. Kung sino yung darating ang oras, panahon, kung sino yung nagpapaligaya sa'yo, napapangiti ka, ito rin yung darating ang oras o araw o panahon, ito rin yung magbibigay sa'yo ng ano. Pero sa kabila ng lahat ng ito, lagi meron tayong napapakinggan ng mabuting balita. Amen? Amen. No? Ano ang mabuting balita ng ating Panginoon sa ating isang taon na nakakaraan? Kaya nga sabi ko kanina, sana yung sugat ng kalungkutan, pagdadalamhati at kalumpayan ay maghinom. Dapat talaga maghinom. Dahil napakaliwanag sa ating pananampalataya. Ang Diyos natin ay hindi Diyos ng mga patay, kung hindi Diyos ng mga buhay. Kahit sa mabuting balita, 3 beses sinasabi muling buhayin sila sa huling araw. At yun naman talaga ang totoo sa ating pananampalataya. Si Jesus ang muling pagkabuhay. Kaya ang sinabi ng Panginoon, hindi lang niya sinabi yun. At nangyari sa Kanya, si Jesus ay nabuhay na magmuli. Kaya nga yung pananampalataya ni Tatay Felipe at yung hawak-hawak nating pananampalataya, no? Ito yung talagang kakapitan natin. Tayo wala nang magagawa kundi patuloy siyang ipanalangin. Pero ang Diyos meron pa po. Kasi makapangyarihan siya dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig. Di ba? Hindi naman mauwi kahit ang kamatayan, hindi ba tayo kaya iwalay dahil ang lahat ng ito ay napagtagumpayan na ng Panginoon. Sa unang pagbasa na ating napakinggan, tayo po mga buhay, pinatutungkulan nito. Tungkol sa pag-ibig. Ang sabi, sa unang pagbasa, kung daw merong sa magkakapatid, ilan po ba ang naging bunga? Ilan? O ilan po nahandito? Ilan nahandito? Kulang ng dalawa. Sino yung pinakapanganay? Wow, ikaw yung tatay mo. Wala na rin, wala na rin. Buhay pa pero matagal na po. Iwan kami. Ikaw ang tatay. Si tatay na lang sa atin. Pero alam niyo, wala naman talaga perfecto. Walang perfectong magulang, walang perfectong kapatid. Lahat po tayo. Kaya kapag kumakatid tayo ng isa, inaamin po natin yan. Di ba po? Inaamin po natin yan. Ako'y nagkasala saan? Sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Amen? Pero sino din may mga panginoon din ang taas ng kamay? 1, 2, 3, 4, 5, halos po lahat. Sinabi ko nga walang perfectong magulang, pero ito na po yung pagkakataon natin na bilang isang magulang. Alam niyo po,
Sinabi ni Father Gary, napakinggan ko yun sa isang kanyang comedy. Napakaganda po. Kapag ang isang tao ay namatay, isang tao po ay namatay, ang pinaka sasabihin natin pangit na mangyayari sa tao, yung hindi siya makapasok sa kanila. Yun po yung pinaka masaklap na mangyayari sa tao na hindi siya makapasok sa kanila. Kasi alam naman natin, di ba, mayroong bata, yung heaven, sorry, napanood niyo ba yung bata na yun? Yung pumutok yung appendix. Tapos, nung pagkaputok ng appendix, inaumirahan siya. Ngayon, isang sakit, napunta siya sa langit. Ginawa pa kang libro yun, yung tatay niya. Ang ibig sabihin ko lang, no, sa kaharian ng langit na napakaganda. Millions of colors, millions of flowers, lahat na lang siguro ng sasabihin nating napakaganda na lahat. Pero ang sinasabi ko, ang pinakamasaklap ng mangyayari sa tao, yun siya'y mapunta saan? Sa impyerno. Kasi alam niyo po, ang pinakamasaklap nun yung walang hanggang panghinayang. Yung pong walang hanggang panghinayang. Sana nung nabubuhay ako, sana naipatama ko yung pagmamahal ko bilang isang magulang. Sana nung nabubuhay ako, nung humingi ng tawad yung kapatid ko, sana pinatawad ko. Sana nabubuhay ako, nakahingi ako ng tawad. Sana nung nabubuhay ako, pinagsumikapan ko na makilala ang Diyos, makapagtingkod sa Kanya. Yung walang hanggang panghinayang. Yan yung napakasakla ko na mangyayari sa isang tao. Alam niyo po ba yung kanta na to? Tiyak. Mapapakinggan po natin to sa minsan kapag tayo nagsisimba. Yung minsan lamang ako alam niyo ba yun? Ha? O sige, kakantahin ko to. Kasi mahalaga po yung mensahe. Minsan na po tayo magdadaan sa daigdig na ito. Sana po, katulad po ba nung kapag tayo nag-aaral, di ba? Kapag yung isang teacher, nagpa-exam, no? Exam. Bigla-bigla yun. Kung hindi ka nag-aral o ka, tiyak na malaki yung magiging points mo, di ba? Score mo. Bigla na lang nagpa-exam. After, siguro, mga 30 minutes. Siyempre ikaw, kung nag-aral ka, hindi na swerte na ang score mo mataas. Na 29 minutes na, 30. Ang sinasabi doon, finish or not finish, pass your paper. Ganun din po sa buhay natin. Tayo po lahat ay naglalakbay lamang sa daigdig nito. Lahat po tayo po ay naglalakbay lamang sa daigdig nito. Kaya ito pong kanta nito, sana pagnilayan po natin. Dahil tayo minsan lang dadaan sa daigdig nito. Sana po pwede bumalik Kung meron kang nakalimutan, sana kung pwede bumalik, hindi na po Kaya, sana pakinggan nyo itong kanta. Kahit napangit ko yung kanta, pakinggan nyo po. Kasi, ang pinakamahalaga, yung mensahe nito. Okay? No? Kasi mahalaga po kasi lahat po tayo may mga pamilya na. No? May mga broken family. Kumbaga, hindi naman talaga natin maiwasan. Pero sa kabila nun, ang sabi niya, maganda sa paglalakbay natin, may pangako ang Panginoon. Ano pangako niya? No? Kung meron, mula sa aklat ni Propeta Isaias, kung meron daw isang ina na nag-iwan sa kanyang anak. Pakinggan niyo po ito Kung meron daw isang ina na nag-iwan sa kanyang anak. Halimbawa, pagkasilang, iniwanan na. Pero ang sabi ng Panginoon, kung merong mangiiwan sa iyo, kung merong magre-reject sa iyo, akong Panginoon mo, hindi kita iniwanan, hindi kita papabayaan. Bakit? Kasi lahat po tayo ay mahalaga sa Diyos. Sa Genesis pa lang, nahando na yung pag-ibig. Ano yun? Ang sabi ngayon, lalaki natin ang tao
gawin natin siyang kalarawan at kawangis. Kaya sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, tayong tao, ang pinakamataas at pinaka-espesyal na nilikha ng Diyos. Walang nilikha ng Diyos na hindi niya pinahalagahan. Kahit po yung bulaklak sa parang, yung mga ibon na yan, no? Pinapakain at pinaalagaan ng Diyos. Tayo pa kaya? Kaya nga ang sabi niya, kung may mag-i-reject sa'yo, kung may mag-iiwan sa'yo, ako kakain mo. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Kaya kung may pagkukulang ang bawat isa, ang Diyos lagi ang nagpupuno ng lahat ng yan. Amen. Ito na po yung kanta. Minsan lamang tayo daraan sa daigdig na ito. Baka alam niyo po yung kanta sa bayan ko po. Kaya ano man ang mabuti maaring gawin ko ngayon, o ano man kabutihan ang maaari kong ipadama, itulot ninyo magawa ko ngayon ang mga bagay na ito. Naway huwag kong itong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na po muling daraan sa ganitong mga landas. Naway huwag kong itong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. Ang ganda ng mensahe. Minsan lang tayo dadaan sa daigdig ito. Minsan lang tayo magiging isang magulang. Kaya pagsumikapan natin na maging mabuti sa lahat ng oras na ating buhay. Amen. No? Kaya sa umaga na ito, para kay Tatay Felipe, siguro hindi nyo na kayang bilangin. Kayang bilangin lahat ng mga sakripisyo at pagod. Pero sa pagkakataon na ito, alam ko at alam din ninyo dahil kayo po ang makapagpapatunay ko. Kung si Tatay Felipe bagong siya'y nabubuhay pa, nung siya'y naglakbay sa tingting ito, naging makulay ba o makapulong ang kanyang paglalakbay bilang isang magulang, bilang isang kapatid, bilang isang kaibigan, kayo po ang makapagpapatunay ng lahat. Pero alam niyo po ba, sa ating paglalakbay sa tingting ito, may pangako ang ating Panginoon. Sabi niya, ano ang pangako niya? Hindi tayo mababayaan, hindi tayo iiwanan. At ang sabi niya, lagi niyong tatandaan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga sa paglalakbay natin sa daigdig nito, ang sabi ng Panginoon, no? Kung sino mang nais, ang sino mang nais na sumunod sa akin, sabi niya, ang sino mang nais na sumunod sa akin, magpapasan tayo ng Diyos. Hindi mo pwede na halimbawa pag tayo namatay, hindi tayo nagpasa ng krus. Ano ba yung krus na yun? Sakripisyo, hirap, pagsubok, sulurinin sa buhay, etc. etc. Kung yan ay pinagdadaanan natin sa daigdig na ito, yan yung krus. Yan po yung krus na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga, napakaganda sa Panginoon. Alam niyo pa ba, kaya pinagdadaanan ng Diyos. Kailangan magtagalog tayo. Kailangan ang pinagpapasensya ng Diyos. Kailangan magpasensya tayo. At isang napakaganda, pinapatawad ng Diyos. Alam niyo po, kapag naman inuulit ko kapag namatay isang tao, hindi naman aksidente na hindi ko ako sa langit. O aksidente na handun ako sa impyerno. Hindi po.
right choice. Kung ano ang pinili natin sa buhay na ito. Yung pipiliin ba natin yung maganda, yung mabuti, no? Kapag pinili natin ang Diyos, ang lahat. Sabi ng Panginoon, magpasal ka ang Diyos. Hindi naman tayo bibigyan ng Diyos na hindi natin kayang pasal. Amen? Hindi tayo bibigyan ng Diyos na hindi natin kayang pasalin. Alam natin na kaya natin. Pero, sa kabila ng lahat ng ating pagpapasal, eh, nakikilahati tayo sa pagpapasal ng ating Panginoon. Ang sabi niya, di ba, meron ngayon, shop now, pay. Di ba? Meron po yan. Oo, di ba? Oh, ito pa isa. Eat now, pay. Oh, eat now, or later. Tawag dito yung order now, pay later. O, diba? Pero ito sa mata ng pananampalataya. At yung kalakaran ng mundo. Ano ba yung kalakaran ng mundo? Ang sinasabi ng mundo, enjoy now. Pay later. Enjoy now. Ano ba ang sinasabi ng mundo? Enjoy now. Mag-enjoy mo na kayo. Tsaka na lang kayo magpatawad, bibigyan ng tawad. At saka na lang kayo maglingkod. At saka na lang kayo pag matanda na kayo at saka kayo humingi ng tawad. Hindi naman tayo nagbabay-ari ng bukas eh. Yan po yung sinasabi ng mundo. Pero ang sinasabi ng ating pananampalataya ay ito. Kung sinasabi ng mundo, enjoy now, pay later. Ang sinasabi ng ating pananampalataya, pay now, enjoy. Ano po yung ibig sabihin nito? Yun yung pinipili natin. Kasi kapag suliranin sa buhay, maraming tumatakas po yan. Pero kapag haharapin natin ang buong puso, nakasama natin ang Diyos, walang hindi natin mapapasan. Lahat mapapasan tulong din. Kaya, lahat po namin dito, mga anak ko, tatay ko, sana po isang taon na po na nakaraan. Kung ano man ang kanyang mga pagkukulang at pagkakasala sana, alam naman natin na ipinabaon niya yun. Tiyak. Nung siya'y pinibig. At yung kanyang mga buti, yung bawat ginawa, ipinakita, ipinadama sa inyo nung siya'y nabubuhay pa. Inuulit ko po ang lahat ng mga buti na limbawa na kanyang ipinakita at ipinadama nung siya'y nabubuhay pa. Magiging buhay ang alaala. Pagpatuloy mo po ito. Kaya sa pagkakataon na ito, sa ating sama-samang panalangin, inuulit ko po kanina, ang sabi ng Panginoon, kapag may isa o dalawa, ay kakatipon sa kanyang pangalan, naroon siya nasa kalagitnaan natin. Ngayon, dalawang tanong ang sasagutin po natin. No, hindi naman po ako nagmamadali. Hindi po ako nagmamadali. Mahalaga po na ma-share po natin. Una, ang ating sasagutin, ano ang magandang alaala ng tatay? Yung maganda na hindi mo makalimutan. Inuulit ko ha, ano yung kanyang magandang alaala sa inyo? Na hindi mo siya makalimutan. Yung po yung isi-share natin. Pangalawa, ano naman ang ibubulong natin sa Diyos na nakasakasama natin ngayon para may nakaibigan? At sino may gusto natin ipagdasal? Inuulit ko po ha, o ang unang tanong, ano yung magandang alaala ni tatay na hindi mo siya makakalimutan? At ikalawa, ano naman ang ibubulong natin sa Diyos para sa kanya? Okay? Okay. Sige. Saan natin umpisahan? Paganyan. Paganyan po. Sige. Ano pa? Ano ka ni Minite? Pangalawa yan. Pangalawa. Sasabi ko lang sa
magandang alaala namin sa'yo. Naman po na iniwan niya lang po alaala sa akin. Total. Oo, ngayon. Siya nagturo. Very good. Yung po yung hanap buhay ko. Yun lang po. Ano yung bubulong ko kay Lord para kay tatay? Ano ko lang po kay Lord. Para namin po sa tayo ng gabi. Ano po kami magkakapate. Para ano naman po yun po talaga eh. Wala na po kami na. Pero siyempre, yung gusto ko talaga yung siya. Ilang tao. Ano nga naman po yung siya. Next. Ikaw, ano? Sige, Asta. Sige, Manugang. Pinakamamahal na Manugang. Sige. Kay tatay naman, ako ay siya ay mabait na ano. Yun na. Mabait siya sa mga kapul niya, tsaka walang masabi. Kasi ng mga ano pa, na wala na mabait, wala na daw na mainit, joker, mapapahal na ama at na tutulong ko naman kay Lord na sana hinihiling ko na gabayan yung mga anak o mga apo at saka tanggapin niya kung nasa na si tatay. Ito naman, ilang kapatid. Yan naman, ang kapatid ko natin. Simula nung bata pa kami. Ano po yung si tatay? Okay. Yan lang po yan. Simula po lumalit kami, hindi na lang kami tawid. Maraming pinaaral sila akin. Sa bata. Ngayon, Tinawag mo sa tatay. Ano ikaw, hindi ka expert eh. Lahat po tayo dadasal po dito. Ang ano ko po, magkasama po kami kasi sa bahay po. Ano po kami, isang kalto lang po kami. Pag wala po sila mama, siya po yung nag-guiding pinsa. Aray. Ano po, pamangkin niya po, yung naiwan niya po memory sa akin is yun. Yung may gagawin po ng pamilya namin. Hindi po siya nanawagan sa akin. Lagi na pong sinasabi na kahit tumanda kami magkikita, lagi po nila kinaano nila papa na magkikita pa rin po. Sabi na nakasama pa rin po. Kasi ganun po nila kami pinalaki. Nakasama po kami dahil kalalayo po yung bahay namin. Talagang may araw po na naglalaan sila dito para po mag-gather po kami ng weekend. Wish ko po kay Kasi sana masaya na po sa dito dyan. Sana bantayan niyo po yung mga pinsan ko. Hopefully next year po. Sana magpapagod siya. Kuya, mabait na ako. Mabait na. Pwede po.
magsama kami nagpapasya. Lagi niya yung sinasabi sa akin. Sana kung kagabi, kami nandiyan ka na. Salamat sa tulong na binigay niyo sa amin. Ako po yung naalala ko kay tatay, binali niya. Joke lang. Pagka, Hindi, ang palo naman eh, dalawang panini. kasi po yung pinalo niya sa akin, Howard, tsaka Walis. Di ako nakaganti. Di po pagka matutulog na po kami sa gabi, hindi po nawawala yung harutan bago po makatulog. Yun po yung namimiss ko kay tatay. Yun po. Tapos yung ano ko po, sana okay lang po si tatay ngayon. Masaya po siya kung nasa siya. Bunsong tatay. Sobrang maganda. Hindi pa lang ako niniwan na akong dalawa. Sobrang tagal din. Sana mas matagal pa sana. Mas matagal pa sana yung nagsama ko. Kasi ilang taon pa lang, ilang taon ko pa lang silang nakakasama na buo. Sobrang madami pa ako gustong gawin. Pero wala naman ako magagawa dahil kagustuhan ng Panginoon na tuloy siya sa amin. Sana masaya siya kung nasan doon siya. Andito lang kami yung mga tito at tita para sa mga anak niya. Hindi kami aalis sa tabi nila, lalong-lalo pag kailangan nila kami. Mahal na mahal po namin sila.